Muling hinaras ng Chinese Coast Guard ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea matapos sinubukang pigilan ng mangisda sa Sabina Shoal. Iginigit naman ng Philippine Coast Guard na patuloy nilang pinoproteksyonan ang mga mangingisda sa karagatan. Ang balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Kuha ang videong ito noong October 12 kung saan makikita ang pagbuntot ng Chinese Coast Guard sa mga mangingisdang Pinoy sa Sabina Shoal. Ayon sa mga mangingisda, hinarangan sila ng 15 Chinese Coast Guard personnel para hindi na makapaglayag pa. Sa sinumpaang salaysay, ikinuwento ng isang mangingisda na alas 4 ng umaga nang magsimula ang pagharang ng 2 Chinese vessels. Matapos ang 1 oras, binangga na ang kanilang bangka dahilan para umalis sila sa Sabina Shoal. Pero kahit lumayo na, hinabol pa rin sila at niradyohang umalis. Pasado 1:00 naman ng hapon nang muli silang nilapitan ng ikatlong CCG vessel may layong 22 nautical miles mula sa Sabina Shoal. Kaya't lumipat sila sa Iroquois Reef para mangisda. Bumalik ang mga mangingisda sa Sabina Shoal pero humarang na ang 2 CCG vessel kung saan muling binuntutan ang mga mangingisda. 15 nautical miles ang layo mula sa Sabina Shoal. Bagamat walang nasaktan, kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang insidente. Huwag po silang matakot ang Philippine Coast Guard, ang buong gobyerno po ng Pilipinas, kasama ang Navy, kasama ang BFAR, ay nandun. Kami po ay nagtutulong-tulungan upang mapangalagaan po yung kapakanan ng ating mga fishermen. Pero sagot ng mga mangingisda, walang sumaklolo sa lugar mula sa tropa ng gobyerno. Ang sagot ng Coast Guard, they just keep doing the routine. Hindi naman natutulog yung gobyerno. Very specific po yung instructions sa aming lahat, ang instructions ng ating Pangulo na proteksyonan po ang ating mga mangingisda. Matatanda ang kamakailan lamang ay pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2 bagong batas pandagat ng bansa. Sa ilalim ng Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, palalakasin ang karapatan at tungkulin ng bansa sa loob ng mga maritime zones. Alinsunod ito sa mga pamantayan ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Layunin nitong ipagtanggol ang soberanya at mga interes ng bansa sa karagatan. Our people, especially our fisherfolk, should be able to pursue their livelihood free from uncertainty and harassment. We must be able to harness mineral and energy resources in our seabed. Iginiit din ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na maaari nang magpatupad ng multa ang Pilipinas laban sa China dahil sa mga paglabag nito sa West Philippine Sea sa ilalim ng bagong batas pandagat ng bansa. Sa ilalim ng Archipelagic Sea Lanes Law, maaaring magpataw ang Pilipinas ng parusa sa sino mang lalabag na maaaring umabot sa $1 milyong. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.